Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review, kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. At eto nga mga kababayan, kapapasok lang. Grabe to, nataranta lahat sa balitang ito. COA kumanta na, France BBM nagulantang. Yan mga kababayan, ang ating aalamin at bibigyan ng komento mula po ito kay Banat News Updates. Nasa description po ang full video link ng video ito. Subscribe na po kayo. At kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated po kayo sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At ito nga mga kababayan, bago po natin ulit simulang bigyan ng komento ang video ito. Eto, may isi-share lang po ako. 'Di ba sa thumbnail natin nakalagay diyan na si Bakin sa pwesto, no? Kasi nga mga kababayan, naisip ko lang ito simpleng komento lang po ito. Ng isang simpleng tao. Sa dami po ng nangyayari ngayon sa ating bansa, no? Wala man lang nasisibak. Sa dami po ng mga 'di ba, mga ano bang tawag dito? Mga hindi magandang ginagawa. Yan. O mga kapalpakan, yan mga kababayan. Sa dami po ng mga kapalpakan ginagawa ng ating gobyerno, wala po tayong nakitang sinibak pa. But may nakita po tayo doon po mga nag-resign, no? Nag-resign sila pero hindi po sinibak sa pwesto. Pero dito marami pong gumagawa ng kapalpakan pero wala pong nasisibak mga kababayan. Ito po, may dalawa po akong recommended na sibakin sana diba? Ewan ko lang kung papasa sa inyo mga kababayan. Ito, yung nagsabi po nito, no? Na yung 64 pesos mo, no? Na meals per day, no? Tatlong beses na po yan, itong 64. Hindi ka na not food poor, yan mga kababayan. Hindi ka na naghihirap sa pagkain sa 64 pesos. So I think mga kababayan, dapat po itong sibakin, Sino ba itong ng NEDA? Sekretary ng NEDA ito. Si ano? Teka lang, ito. NEDA ba ito? Ito. National Economic and Development Authority. Arsenio M. Balisacan, yan. Siya po ang sekretary ng NEDA. Wherein sila po ang naglalabas nitong nito. Na 64 lang yung kailangan mo para mabuhay sa araw-araw. My goodness. Yan mga kababayan, hindi ba ito insulto sa ating mga mahihirap? No? Dahil ba mahirap tayo, ganyan na lang, 64 pesos na lang para mabuhay tayo sa araw-araw? No? Grabe naman po itong sekretary na ito. Hindi ba ito nangangarap ng magandang life quality sa Pilipinas? Kasi paano ka magkakaroon ng magandang quality ng pamumuhay kung 64 pesos lang sa bawat araw, 'di ba? So siguro ko dapat po itong sibakin, mali po yung finipid sa ating mga kababayan, maging sa atin. Mali po yung kanyang calculation, computation about sa pagkain ng mga Pilipino, no? Saan ba ito kumakain? Baka hindi ito kumakain sa Pilipinas, baka kumakain ito sa ibang bansa, yung pwede na pamahal pa siya, no? Well, mga kababayan, dapat bang sibakin to? Dapat bang parusahan ang paglalabas ng ganitong data? Manipulation po ito, mga karibyo natin, ng mga utak ng Pilipino. Kumbaga, mind conditioning, para kahit nahihirapan na tayo, kumita lang tayo ng 64 pesos a day, ay okay na. Yan po ang opinion ko. Parang kino-condition po yung mind natin na para hindi tayo masaktan ng sobra sa nangyayari sa ating bansa, no? Parang kalokohan lang to. Eto pa. Yan yung una kong nirekomenda sana na kung pwede sibakin, di ba? Kayo mga kababayan, approve ba sa inyo or disapprove na sibakin itong si NEDA secretary? Kalokohan itong pinaglalabas ng data. Eto pa po yung isa mga kababayan. Yung nagbigay, yung nagbulong po nito, siguro ko, pero dapat,
Chine-check rin dapat kasi ng presidente, di ba? Kung tama ba yung ibinibigay sa kanya, yung mga sinusulat, no? Yung mga binubulong, yung mga sinusulat sa speech niya. Dapat chine-check din ng presidente. Ano ba, sibakin ng presidente? Hindi ko naman sinasabi yung presidenteng sibakin. Sino po bang sekretary ng Department of DPWH, mga kababayan, no? Sino po yung nag-feed? Itong sinasabi nila mahigit 5,500 control project, no? Control projects na nga lang ang natapos na at marami pang iba ang kasalukuyang ginagawa sa buong bansa. Sino po bang nag-feed niya? Ito. Dahil sa flood control, ito po ang nangyari, mga kababayan. Sino po ba ang sekretary ng DPWH, mga kababayan? Ito, Manuel M. Bunuan. Mag-resign ka na rin po, sir. Walang kwenta yung mga ano ninyo Wala pa kayong master plan. Por delikadesa lang, mag-resign na po kayo. Kung mayroon pa po akong nabanggit na mga secretary or part ng gabinete ni President Bongbong Marcos Jr. na nag-feed ng mga mga kababayan. Siguro kung tayo ang naglabas ng mga impormasyon na yan, sasabihin nila fake news tayo, no? Tayong mga vloggers. Kahit hindi vloggers, kahit normal ay ano lang. Yung hindi natatawag lang naman tayo na vloggers kasi nagvi-video. But doon po sa hindi nagvi-video, lang, di ba? Simple lang, sabihin lang nila, yan, may 5,500 flood control tayo. Siguro ko tatawagin tayong fake news niyan, di ba? Ng gobyerno. Pero bakit? Naglabas po sila ng mga hindi, mga hindi makatotohanang impormasyon, mga kababayan, ni isang media. Wala po nagsabi na fake news po sila. Nasaan ang hustisya? Hoy, Rappler, ikaw mahilig sa fact-checking di ba? Rappler, mahilig po kayo sa fact-checking. Bakit hindi nyo pina-fact-check itong mga Birahin nyo. Birahin nyo itong NEDA at saka DPWH. Hirap sa inyo Yung maliliit lang yung kaya nyong i-fake news. Diba? Tulad ng iba. Tulad ni Sir AJ, diba? AJ. Dinagyan agad doon ano masasabi nyo, mga kababayan? Dapat rin bang sibakin itong DPWH? Or kung sino pa mang related na nag-feed na mga misinformation sa ating presidente. Pero dapat nga, gaya ng sabi ko kanina, si President Duterte, binabasa pa yan Diba? Dino-double check pa niya bago niya pirmahan yung mga Pero dito, eto, hindi ko sinasabing hindi nagbabasa, pero parang ganun na nga. Sa bagay, magbasa lang talaga ang magaling dito. Magbasa lang, mga kababayan, ang magaling po dito. Diba? Kaya, well, anyway, approve po ba sa inyo na sibakin ang mga hindi gumagawa ng diba? Mabubuti sa ating gobyerno. Yung mga gumagawa po ng kapalpakan, dapat sibakin agad po yan. Por delikadesa naman po. May nanalo na naman po sa loto, mga kababayan. Ako po. Eto nga, napaisip ako, mga ka-review natin Nagkaso lang si Mel Robles doon sa Amerika, sa California, kaya Ma'am Maharlika, sunod-sunod na po ang nanalo sa loto. Grabe, pangkaso na siguro ito. Panggastos doon sa lawyer. Well, anyway, mga kababayan, opinion lang po natin yan, right? At eto na nga, isa pa. May share pa po akong isa. Eto naman po, mga ka-review natin. Tungkol po ito dito kay Representative Pulong Duterte, Second Gentleman, Attorney Man Scarpio, at kay Michael Yang. Parang nakikita po natin dito, parang pattern na po ito. Nangyari na po ito noon, Sa panahon po ni PRRD, inakasuhan din, ni Las Cañas at ni Mato Bato. At sino po ang may pakana? Si Trillanes. Si Trillanes po, mga kaubayan, Baka itong sino ba ito? Teka lang. Ko yung pangalan Well, anyway, yung tao, na witness or nila.
guest, no, yung witness nila, baka ganun din po kay Las Cañas at Matubato ang mangyari dito. O ito mga kababayan, panoorin po natin ang balitang ito. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Idinadawit sina Congressman Pulong Duterte, Second Gentleman Attorney Mans Carpio at Michael Yang sa 6.8 billion pesos na shabu shipment noong 2018. Isiniwalat yan sa kamera ni dating Customs Intelligence Officer Jimmy Guban na nakatanggap din Yan mga kababayan, si Jimmy Guban. Yan ha. Tandaan po natin ang pangalan niyan. Baka isang araw maalala po natin like Las Cañas and Matubato mga kababayan. ng mga banta sa kanyang buhay dahil sa kaalaman niyang ito. Sabi pa ni Guban, may pinapadawit din daw sa kanya na isang politiko pero tinanggihan niya ito kaya siya nakulong. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. So ang problema nga dyan mga kababayan, bakit ngayon lang, no? Bakit ngayon lang siya ganito? Di ba? Bakit ngayon lang lumakas yung loob niya? Yan ang tanong natin, di ba? Kung talagang kung talagang totoo yung sinasabi niya, bakit ngayon lang? Dapat nung pag-start pa lang ni PBBM, di ba? Binira na agad nila. Eto, real token lang mga kababayan, like Las Cañas and Matubato, hindi po ang mga tulad nila ang maglalakas ng loob, no? Na humarap sa Senado na wala po silang wala po silang parang sinasandalan na pader, di ba? Yan lang po ang magiging opinion ko diyan mga kababayan. Maybe someone, no? Nakasama rin nila diyan sa iimbestiga, no? Alams na. Jimmy, pag binanggit mo ang pangalan na to, pag binanggit mo to, mamamatay ka. Your Honors, alam niyo po ba kung sino yung mga tao na ayaw niyang ipabanggit? Na halos doon pa lang gusto na ako sipain, bugbugin. Si Pulong, Uy. si Mans, Uy. si Michael Yang. Uy. At ang sabi niya pa, mga kaibigan niya ni Bini, Antiporda. Uy. Magkakasama yan, hindi mo ba iisang pamilya yan? Palagi yan sa Malacanang. So yan mga kababayan, yan, lantarang dinadawit si Pulong, Mans, and Yang, mga kababayan, dito ni Guban. Ito lang pong tanong ko mga kababayan, no? Dito sa mga nag-iimbestiga, baka naman wala kayong matulad po kay Senator Rizal Tiberos na puro entrada lang, wala naman palang ebidensya, no? Ano ang magpapatunay na kilala nga niya, no? Personal itong tatlong ito, no? Mayroon ba siyang audio recorded na pag-uusap nila? Mayroon ba siyang picture na ipapakita? Na magkakasama nga sila at nag-uusap? No? Ano yung katibayan niya na talagang masasabing sila talaga, di ba? Kakilala niya personally. O yan lang po yung question ko dito kay mga kababayan, kay Guban. No? Tulad po ng ginawa nila kay Agent Morales, no? Wherein dinudurog talaga nila yung credibility, no? Ni Expedia Agent Morales. Why not, mga kababayan? Gawin rin dito kay Guban to make sure that this person is telling the truth, mga kababayan. Para din mag-gain, no? Mag-gain niya yung respect and credibility ng kanyang mga sasabihin, mga kababayan. Para may respeto, di ba? Ganun naman talaga, mahilig sila dyan di ba? Sa credibility. Mahilig po talaga ang Senado, lalo na po yung mga convicted dyan. Di ba? Lalo na po yung mga convicted as senators and congressmen. Mahilig po yan na i-check ng credibility. Now, paki-check nga po yung credibility nitong si Guban, mga kababayan, kung bakit, di ba? Bakit siya nagsalita ng ganon at ngayon iba naman, mga kababayan? Di ba? Kasi,
Eto, hindi po sa pero halatang halata na po sila. Senado, Kongreso, ano pa mang resources ng gobyerno, ang pinag-uusapan po lahat Duterte. They don't even care, no, mga kababayan, sa basic needs ng mga Pilipino. As long as mapin down nila ang mga Duterte, yun na sigurong accomplishment nila, no? Kakaiba po ang gobyernong ito. Kung ganoon, di ba? Kung ang kanilang goal, no? Kung ang gusto nilang ma-accomplish ay ma-pin down, no, ang mga Duterte, well, lumayas na lang po kayo dyan. Di ba? Kasi hindi naman yan ang gusto ng mga Pilipino. Ang gusto ng mga Pilipino, mga karabi natin, magkaroon man lang ng magandang buhay. Paano nga tayo magkakaroon ng magandang buhay, mga kababayan? Kung ang NEDA sinasabi 64 pesos lang, no? Ay pwede ka nang mabuhay at hindi mo na sabihin poor ka, mahirap ka sa pagkain. At sinasabi naman ng isang advisor, no? Na si Gadon, na haka-haka lang ang hirapan sa Pilipinas. Ano ba talaga? Ano ba talagang gusto niyo mangyari sa mga Pilipino, no? Well, anyway, mga karabi natin, ano man pong yung reaksyon, i-comment na lang po sa baba. At eto na nga, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan. Panoorin at bigyan ng komento ang video ito. Eto na po. Po natin, eto po, COA po tumangging isa publiko ang confidential fund ni BP Sara. Tumanggi po ang COA sa pagdinig po ng nakasalang po kasi ngayon yung sa mga congressman itong mga iba't ibang ahensya para sa kanilang pagbabudget. Pinipilit po ng Makabayan Black. Yun nga pong gusto nila mangyari, no? Yung sabihin ng COA, yun pong pinagkagastusan ng confidential fund. Hindi po ng lahat ng may confidential fund. Si BP Sara lang po, no? Kailangan daw malaman. Okay. So ini-insist po nila na magkaroon ng ilantad ng COA. Sabi ng COA, by the definition po ng confidential po yan. Hindi po namin pwedeng ilabas yan. Ang importante po, na gastos, binigyan po kami ng report, may mga resibo yan, na ibig sabihin, yung pong wala pong anomalya, yung confidential fund. So yan mga kababayan, supalpal po ang Kongreso, no? Dito sa gusto nilang mangyari na ilabas ng COA, no? Maglabas ang COA ng report ng confidential fund ni BP Sara, no? Malaki po talagang pag-obsess ni Castro dito sa confidential fund ni BP Sara, no? Pero hindi po sila pinayagan, no? Kasi confidential nga po eh. Anong masasabi niyo diyan mga kababayan? I-comment lang po sa baba. Dito kay Castro, talagang obsessed dito kay Vice President Sara Duterte. Comment lang po sa baba mga kababayan para at least alam po ng ating mga ka-review. Mga kababayan, ang inyong opinion patungkol po sa video nito, right? Maraming salamat po.